Hello po mga katambay, si Kamanong po sa Tambayang Makabayan. Ito po, pag-usapan po natin ng China sa ating bansa. Tungkol po sa West Philippine Sea, nagsalita po ang Secretary sa DND, sa Department of National Defense. Ito po, pakinggan po natin at mag-komento po tayo mga katambay. Ito po. Iginiit ng Department of National Defense na walang pakialam ang China hinggil sa ginagawang pagpapaigting ng presensya ng militar sa Batanes. Inilabas ng DND ang pahayag kasunod ng naging statement ng China kung saan nagbanta ito sa Pilipinas dahil sa ginagawang pagpapaigting ng military presence sa parteng hilaga ng ating bansa. Muling binigyan diin ng DND na sakop ng Pilipinas ang Batanes at wala nilang pakialam ang China anuman ang ating gawin sa ating teritoryo. Ayan mga katambay, yan po ang giit ng ating secretary ng ating bansa. Na tama naman po yun. Kahit anong oras, pwede tayo magsalita, mga katambay, na talagang paninindigan natin na atin ito. Di ba? Teritoryo natin ito. Kaya lang ho, mga katambay, pagdating po sa usapin ng ganyan na dagat, katubigan, iba po ang batas po sa katubigan. Alam po natin yun. Alam na pwede po natin i-research na yung mga teritoryo, lalo yung mga nasasakop na nila, hindi ho natin basta-basta mababawi yan. Di ba? Yan po mabawi mo lang, di ba? Kailangan gamitan mo ng puwersa. Di ba? Kasi tayo rin na may problema Sa tingin ni Kamanong, komento ni Kamanong, tayo rin ang may problema. Kaya yung ating mga teritoryo nawawala sa atin dahil hindi natin na protektahan sa totoo lang po. Una-una, sa gamit, napabayaan na po ang ating mga gamit pang-militar, mga pang-depensa natin. Kailan lang po na dagdagan na ang ating mga armas? Kailan lang medyo napalitan yung mga panahon pa ni Kopong-Kopong na nagkakanda bulok-bulok na, mga sira na? Di po ba? Panahon ni Pangulong Duterte. Di po ba? Doon lang po, sa haba ng panahon, magmula po ng panahon ng 80s o panahon pa ng mga Marcoses, yung mga pangdigma natin, pangdepensa natin, hindi na po na-modelize yun o, you know, naging moderno ang ating mga sandatahan o armas na pangdigma. Di ba? Sa panahon lang ni Pangulong Duterte, pero iilan lang yun, mga katamay. Sa laki na po protektahan natin na katubigan sa buong Pilipinas, di po ba? Dahil napapaligiran po tayo ng katubigan. Kaya ang problema po na yan, hindi ang mangyayari lang po sa atin, komento ni Kamanong, hanggang salita lang po tayo sa ngayon na talagang matapang tayo. Pero wag po natin ipupus na tayo makipagdigma sa China o makipagyera. Hindi natin kakayanin. At kung ang sinasabi natin Amerika ay tutulong sa atin, mahirap pong asahan yun. Ang Amerika, nakita nyo naman po, yung inaasahan din ng Ukraine, di ba ba? Ang Amerika natutulong kasama ang NATO, di ba ba? Mga kasapi NATO. Ano po nangyari sa Ukraine? Ang laki po ng big difference, di ba ba? Pagka masyado ka agresibo na leader ng ating bansa, raranasin natin yon yung mangyayari sa Ukraine ngayon. Alam nyo ba ang nangyari doon, mga katambay? Lahat ng mayayaman nakasurvive sa Ukraine. Naglayasan po ang mga mayayaman, bilyonaryo, mga may pera sa bansang yon. Milyon ang lumikas. Di ba ba? Ang naiwan doon, yung mga mahihirap. Di ba ba? Ang nakikipagyera ngayon doon. Karamihan mahihirap. Ang mga mayayaman, tumakbo na. Ganyan din ang mangyayari sa ating bansa, mga katambay, sa tingin ni Kamanong. Lahat ng mayayaman, hindi naman makikipagyera yan Sasalita lang yan. Di ba? Makabayan. Mawawala na mga makabayan dyan, mga pagyera na. Unang poprotektahan yung mga mayaman, mga bilyonaryo, pamilya nila. Napakarami nilang mga ari-arian at bahay sa buong mundo nakapaligid. Kaya anytime pwede silang umalis ng Pilipinas, lalo po yung sekretary natin. Mayaman po yan. Kuhaan ko yan. May lahing kuhaan ko yan. Bilyonaryo yan.
isa rin pamilya niyan, eh, hindi naman hahawak na armas. Kaya hinay-hinay rin po tayo maging matapang. Ang gagawin na lang po natin, magpalakas. Kung binubuli tayo ng China, wala rin naman magawa ang Amerika sa atin. Dahil hindi rin naman mataboy ng Amerika. Dahil ang Amerika lang naman na may sapat na may kakayahan na pwede nilang, diktahan. Lalo sa pangyerang ang China. Pero wala rin magawa ang Amerika sa atin eh. Di ba? Kasi merong treaty na tinatawag na may batas dyan. Di ba? Lalo sa karagatan. Di ba? Dahil lang pinaglalaban din ng China eh, yung kanilang, nine dash line yata ang kanilang pinaglalaban yan. Para nadagdagan na po yata yung kanilang sinasakop, di ba? Kaya hindi lang naman Pilipinas ang nagkakaproblema dyan eh, sa ginagawa rin ng China. Kaya ang maganda pong gawin ng Pilipinas para po maprotektahan pa natin yung ating mga karagatan, eh talagang magdagdag tayo ng maraming, asset natin na pandigma, lalo sa karagatan, para may maidepensa na natin yung mga talagang atin, mga teritoryo natin. Eh napabayaan nga po dahil yung mga nakaraang administrasyon, eh nawawala yung ating mga isla. Di ba? Nakuha na nakuha. Palibase, napakalaki ng China, napakaraming tao. Talagang kakailanganin talaga nila ng maraming asset, lalo sa katubigan. Dahil sila ang mamamayan din nila, bilyon ang kanilang mamamayan. Eh tayo milyon na nga eh. Di ba? Eh ang China limitado lang din naman ang dagat nila. Dahil nga hindi naman nila teritoryo Indian Ocean o yung Indian Ocean, di ba? Saka yung sa may part ng East nandoon naman ang Japan, di ba? Kaya talagang yun na lang ang nakikita ng China na magiging ano niya eh. Saka yung area kasi yung navigation area yun eh. Di ba? Doon nagdadaan lahat halos ng mga ekonomiya na supply, marami pang iba doon sa karagatan ng West Philippines na yun. At ang isa pa, may kita rin doon eh. Pagka ikaw ang naging hari doon, sa tingin ni Kamanong parang toll din yun. Lahat ng dadaan doon eh. Kung ikaw maghahari doon sa karagatan ng West Philippines na sinasabi na yon, sa west side, lahat magbabayad sa hari yon. Doon sa nagmamay-ari na sinasabing magto-toll gate ka ron. Di ba? Business pa rin yun, di ba? Wala yung sinasabi natin tutulong sa atin hanggang ano na lang. Ganun-ganun na lang. Hindi rin naman kaya ng Amerika na dahil powerful na rin lalo sa ekonomiya, sa kapirahan ng China. Nagde-develop na rin sila. Si Kamanong hindi naman pabor sa ginagawa ng China. Hindi ako pabor. Kasi mabigat na rin kasi ginagawa ng China dahil nga halos kunin na nila yung karagatan. Kaya nga lang iba po kasi ang alam niyo naman ang leader. Pagka leader medyo ganid, di ba? Walang tinitingnan kundi sarili lang niya. Ganyan ang mangyayari nga po. Kaya ang payo ni Kamanong, korupsyon. Yung korupsyon, bawasan nyo ang kilalakin yung korupsyon, ilagay nyo po dyan yung mga asset. Ang lalaki ng korupsyon na nauubos sa pera sa atin, mga katambay. Yung mga extraordinary ng mga mambabatas natin, napakalalaki, makakabili po. Taon-taon yung budget, makakabili po ng ilang barko yan na pandigma. Di ba? Na pwede natin gawin na yung ating mga teritoryo dyan, lagyan natin ng mga base na mga talagang may mga pandigma, mga pandepensa. Di ba? Wala Ang nangyayari kasi sa atin, puro salita na lang ang problema natin ito, inaapi tayo ng China. Sila may hawak ng pera Di ba? Sila may control ng pera. Bakit hindi nila gawin na lagyan ng mga asset yan na malalaking mga armas na makabago? Di ba? Pangdepensa sa ating bansa. Parang sinisisi pa sa mga Pilipino, di ba? Sinisisi mo yung China. China kasi, alam nilang magpalakas, lalo sa militar. Tayo hindi natin alam magpalakas Ang alam ng mga politiko sa atin, magpalaki at magpataba ng mga bulsa. Sa tingin ni Kamanong, yun po ang trabaho ng mga politiko sa atin hindi magpalakas ng mga pandigma natin, pang depensa natin sa ating bansa. Ang pinoprotektahan nila, una-una, biyahe, travel.
tapos extraordinary, politika. Ganyan ang mangyayari sa bansa natin. Di ba? Pagka ang politiko natin, walang political will, ang iniintindi lang, magpataba ng bulsa, lalo yung pera natin sila ang humahawak, sila nagbabudget. Di ba? Ang trabaho lang natin mamamayan magbigay ng tax sa gobyerno, pero sila naman yung tagalustay nang hindi natin alam kung saan napupunta talaga. Di ba? Kaya yung problema na yan, ang may problema dyan, yung mahawak na kayamanan ng Pilipinas. Di ba? Sila. Sila ang dapat. Gayahin nila yung ginawa ni Pangulong Duterte, mga katambay. Yung ginawa ni Pangulong Duterte, kahit naghihirap ang bansa, di ba? Nilagyan niya ng budget, di ba? Naging moderno na yung mga pangdigma natin, di ba? Gamit natin, di ba? Kaya lang kulang yun, kakaunti yun, di ba? At least naumpisahan. Yun ang gawin niyo po. Yung diskarte ni Pangulong Duterte, kahit magkautang-utang ka, dumadami naman yung pandepensa mo, di ba? Mababawasan yung pambubuli sa'yo ng kapitbahay mo, di ba? Ngayon, wala. Ganyan ang mangyayari sa atin, puro salita na lang. Tama. Hanggang salita na lang tayo. Wala rin naman magagawa ang tutulong sa atin, di ba? Mabigat yan. At ang giyera, mahirap yan. Tayo kawawang mahirap yan. Pagka may giyera, mga katambay. Iiwanan tayo ng mga yan. Yung mga nagsasalita na yan, na matatapang, mawawala lahat yan, pati pamilya nila. Ang maiiwan dyan, tayong mahirap, mga katambay. Wawasakin ng ating, ang ating syudad, lahat, ng ating kabayan, wasak yan. Nakita niyo nangyayari sa Ukraine, sa Gaza, sa Israel. Kahit anong unlad ng bansa mo, pag nakipagyera ka, mawawala lahat yon. Back to zero ka. Ang kawawa, may hirap. Ang mga mayaman, walang problema yan. Tatanggalin lang nila, asset nila sa Pilipinas. At dadalhin nila kung saan bansa sila lilipat. Ganon nangyari sa mayayaman sa Ukraine. Naglipatan sa Western, sa US, yung mayayaman. Dala lahat ng asset, makayamanan nila. Ganon ang mangyayari sa atin. Lahat ng mayayaman dyan. Tayo magiging dyan. Tayo lang gagawin niya mga soldier, mga panangga sa kanilang mga katapangan. Sa kanilang matapang, bunganga lang. Pero ang kanilang mga enforcement, mga mahihirap pa rin. Mga sundalo natin na kakaunti. Isasakripisyo yung buhay ng mahirap, mga sundalo natin. Dahil sa kanilang katapangan na pag naman na antimano, hayan may giyera sila yung unang tatakbo. Di ba? Yun lang po mga katambay, ang nakikita ni Kamanong at komento dito po sa West Philippine Sea natin na talagang nasa kanila ang pagbabago sa gobyerno natin. Sila ang may control, may hawak ng pera. Sila ang maaasolusyon yan para protektahan ang ating mga natitira pang mga teritoryo, mga katambay. Muli po si Kamanong, nag-iiwan po ng kaya natin ito, ipaglaban natin ang ating bansa. May pag-asa pa, babangon tayong muli. Paalam. Bye-bye.